Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa another opportunity na ibinigay niya upang tayo'y mag-aral muli ng kanyang salita. Amen. Sige po, bago po tayo magsimula sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos, tayo po'y umawit muna. Awitan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen po rin ang pangalan. Salamat, Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos sa akin ay tumaway, aking kaligtan ang kasalanan, biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa kanyang habag ako ay kinalinga at pinatawad. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat, higit kanino man siya lang ang dapat itaas. Kabutihan ng Diyos sa akin ang umakay, kay aking kaligtan ang kasalanan, biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa kanyang habag ako ay kinalinga at pinatawad. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat, higit kanino man siya lang ang dapat itataas, kailan pa man sa buhay ko ay parangalan. Ang inyong dugo sa'kin nagligtas. Salamat, O Diyos, sa inyong habag. Salamat sa Diyos sa kanyang habag ako ay kinalinga at pinatawad. Kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat, higit kanino man siya lang ang dapat itaas. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, biyaya niya'y sapat, higit kanino man siya lang ang dapat itaas. Yes, Lord, hallelujah. Sa aming buhay, O Diyos, kailangan dapat siyang parangalan, Panginoon o God. Lord, gamitin niyo po kaming lubos, Panginoon o God. Palakasin niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Panginoon, tinataas po namin ang inyong pangalan, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Salamat sa inyong awa, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Lord, nadalangin ko ang inyong pagpapatawad sa bawat isa. Pakalinisin niyo po kami. I-ready niyo po ang aming puso't isipan, O Diyos, na ma-receive ang inyong message sa umagang ito, Panginoon o God. Lord, sa aming pong pag-aaral na ito, kayo pong maitaas ang salita niyo, ang siyang maipamuhay ng bawat isa, Panginoon o God. Maging kalakasan, kaligayahan, pag-asa,
comfort, peace sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. We claim your victory, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, dalayan ko nga po na kahit anong gawa ng kaaway, O Diyos, anumang panliling lang, anumang andaraya, anumang distraction na binibigay sa amin, anumang sakit, O Diyos, winawaksin namin to in Jesus' name, in Jesus' name. Maging focus nga lang po kami sa inyo, sa inyong salita, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, mga kapatid. Alam niyo po, kasalukuyan pong sumasakit ang aking ulo. Pero purihin ng Panginoon, napakabuti niya. Ay hindi po kayo maniniwala, habang umaawit po ay pumipintag, pero lumalaban po. Pero ngayon ay salamat sa Panginoon ay okay na, purihin ng Panginoon. Hindi na siya ganun nakaka-distract. Kumbaga, kaya talagang, alam niyo, ang pag-aaralan po kasi natin ngayon is yung pagbabasa ng Biblia. Hindi ko po kayo tuturuan kung paano magbasa. Hindi ko po kayo tuturuan na hindi po tayo ngayon na para mag-require, kumbaga, but to motivate each of everyone sa kapangyarihan na sa tulong ng Panginoon na kapag tayo ay nagbabasa, merong purpose. May mga nangyayari, may kapangyarihang dumadaloy sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Yun nga po. Alam niyo po, i-example ko po sa inyo. Alam ko nakaka-relate ang bawat isa na kung ano yung ating tinatangkilik, ano yung ating pinanonood, madalas, ano yung ating pinakikinggan, madalas, ay siyang nagre-reflect sa buhay natin. For example, kapag mahilig tayo sa balita, alam niyo po yun, ang nagre-reflect yun sa atin na ang hilig nating mag-alala. Ano nga ba mangyayari? Magkakaroon na naman ba ng pagbabago sa weather? Iinit ba lalo? Parang, okay, sige, mag-alala ka, pero may magagawa ba tayo sa mga ganung bagay, di ba? So, yun nga, yung sinasabi natin na lalo lang siyang nagiging worse. For example, pag tayo ay nakikinig ng mga bagay sa mundo, nagiging emotional tayo. Sabihin natin yung mga dati, ewan ko, baka meron pa nga ngayon, yung mga drama-rama sa hapon. Diba? Nagiging madrama tayo pagka tayo ay nanonood ng mga ganong bagay. Pero mga kapatid, pag tayo ay tinatangkilik natin ang salita ng Diyos, may nangyayari sa ating buhay, may benefit sa ating buhay, may kapangyarihan, may pagbabago sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo ay nasa kalagitnaan ng pag-alala, nasa kalagitnaan ng problema, katulad ito, sa sakit ng ulo, pero masambit lang natin yung salita ng Panginoon, maitaas lang natin ang kanyang pangalan, nagkakaroon ng kapangyarihan. Wow, katulad yan, gumagaling, may paghipo ng Panginoon, purihan ng Panginoon. Kumbaga, what you read, what you watch, what you hear, it impacts your life, mga kapatid. Amen po ba? Yun nga sa kinanta natin, kay buti ng Diyos. So, sa ikinakanta pa lang natin, sa dinedeclare pa lang natin, alam nyo, ganun din sa mga tinatangkilik nating mga music, mga kapatid. Kung ang music sabihin nating pagalit o sabihin nating masyadong emosyonal, masyadong marupok sa pagmamahal, nagre-reflect sa atin. Pero kung ang ating inaawit ay yung patungkol sa pagsamba sa Panginoon, papuri sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon, there is a miracle. May nangyayaring magbe-benefit ka. Hindi tayo yung mawawalan. Kaya nga, it reflects on what you feel and what you think, mga kapatid. Alam nyo, kung ang babanggitin natin puro problema, syempre lagi tayong stress. Kung ang babanggitin natin yung pagkilos, pananalita ng iba o yung attitude ng iba, lagi tayong bothered sa mga bagay na yun. Hindi tayo matatahimik. Pero kung ang salita ng Diyos ang ating pinagbubulay-bulayan, at
talagang, alam niyo yun, bigla na lang shift yung ating emotion to peace, to comfort. Bakit po? Dahil ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Sige po, basahin po natin sa, pasensya na po, hinihinaan ko lang po ang aking pananalita para dahil po kasi 1 AM na po dito sa UAE. Siya nga po pala, ako po ako po ay assistant pastor dito po sa Dubai, United Emirates. Basahin po natin sa sige po, sa Hebrew 4:12 na lang po. Amen. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit sa matalas kaysa sa alinmang espada, magkabila ang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuhan at kalooban ng buto, nalalaman nito ang malalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. Mga kapatid, ang sabi, ang lahat, katulad nito, alam ng Diyos na kailangan ko ng kagalingan. Na para hindi ako ma-distract sa kung ano man yung sakit ng aking ulo o ano man yung sumasakit sa akin. Para lubos kong ma-share yung kanyang salita. Tinanggal niya to. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin eh. Let us just all focus, mga kapatid, sa kanyang salita. Hindi lang itong tabak na to na double surge at tumatago sa kaluluwa, sa laman at kaluluwa, sa buto. Hindi lang siya para sa parusa. Hindi lang siya para sa mananagot tayo kasi alam ng Panginoon kung ano iniisip natin. Kung ang iniisip natin ay para sa ikalulugod ng Panginoon, kung ang ginagawa natin ay para sa ikatataas ng Panginoon, ano ba naman siya? Ano ba naman ang hindi niya kayang gawin para tanggalin yung mga distraction na yan, tanggalin o pagalingin ka sa kung anumang sakit meron tayo. Gano'n man yang kalala, ano ba naman yung bigyan ka ng time, bigyan ka ng rest, kahit na hindi ka pa natutulog, hindi ka pa nagpapahinga, meron na kaagad kapahingahan na nanggagaling sa Panginoon, refresh. Yung nga lang yung renewed, yung revelation na nga lang sa atin, mga kapatid, nagkakaroon na tayo ng bagong kalakasan, mga kapatid, pagka nanggagaling sa ating Panginoon. So yun po, no? Tuloy po tayo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, mas lalo natin nakikilala ang Panginoon. Mas lalo natin nalalaman kung ano pa yung kayang gawin sa atin ng Panginoon. Kasi yun nga yung kung ano lang yung kung gaano natin kakilala ang ating Panginoon, kung alam natin kung gaano makapangyarihan at walang imposible sa Kanya, yun yung magre-reflect sa ating buhay. Alam niya na pagagalingin niya ako sa aking sakit. Alam niya na ipoprovide niya ang aking pangangailangan, na hindi siya magkukulang sa akin. Alam ko na hindi niya ako pahihinain. Alam ko na lagi niya akong palalakasin. Alam natin, mga kapatid, at magre-reflect yun sa atin. Nananampalataya sa Panginoon. Nananampalataya ka na kaya ko itong gawin. O sige, ibibigay ko ito sa'yo. Bakit? Naluluwalhati po kasi siya na tayo ay nagre-rely sa ating Panginoon na Diyos Ama. Hallelujah. Nakikita natin yung kalwalhatiin niya, yung hindi nagbabagong faithfulness, 'di ba? Kung ano siya noon, ganun siya, kung gaano siya katapat sa tao noon hanggang ngayon, mga kapatid. Nung kahit nga hindi pa tayo pinapanganak, tapat na siya sa atin. Bakit? Binigay niya na yung kanyang anak para sa atin. Pag tayo ay nakakilala at tumanggap, hallelujah. Yung grasya niya, yung unchanging, loving character. Alam niyo yun? Mas lalo tayong nabubuhayan, mas lalo tayong ginaganaan, mas lalo tayong lumalakas.
mga kapatid. Bakit? Yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay siya tong nai-spread natin sa mga nasa paligid natin kahit hindi natin nakikita, hindi natin nalalaman. Nag-i-spread na pala yun, mga kapatid. By what? By our way, by our, kumbaga, habang ninanamnam natin yung salita ng Panginoon, nagre-reflect yun sa ating pamumuhay, sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, mga kapatid. Makikita na lang ng nasa paligid natin na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Bakit? Hindi tayo laging nagmamaktol, hindi tayo laging nagrereklamo, hindi tayo, kumbaga sa mga nagtatrabaho po dito sa UAE, kahit naman po sa Pilipinas, hindi tayo laging aligaga, hindi tayo laging mukhang problemado. Bakit? Dahil meron tayong amang makakapitan. May ama tayong nagpo-provide ng ating pangangailangan. Hallelujah. Amen po ba? So mas lalo natin siyang nakikilala. Sa pagkikilala natin sa Kanya, nagre-reflect yun, nagmamanifest po yun. Ang resulta ay talagang nagiging totoo. Dahil wala namang imposible sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa 2 Timothy 3:16, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ito po, wala pong sayang, mga kapatid. Verse 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. 17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Alam ko, mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig ngayon at makikinig pa ay handa at naglilingkod na sa Panginoon. Pero ito, mga kapatid, mas pag tayo ay laging nagbabasa at nagbubulay-bulay sa Kanyang salita, mga kapatid, tayo ay ini-equip ng Panginoon. At sabi dito, hindi 16, may pakinabang sa ating. Sabi nga ni Pastor Paul, kahit nga hindi ka nga nakapag-aral, na mas nagmumukha kang matalino. Kapatid, alam niyo yun. At saka, napaka-ironic naman siguro kung tayo ay magbibigay ng mga suhestyon, ng mga advice, kumbaga, alam niyo, meron kasi mga tao na kung ano yung nasa isip, siya lang itong sasabihin niya. Pero hindi niya na kailangan aralin. Pero kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nafi-filter, mga kapatid. Napipili natin yung kung anong mas makakabuti. Hindi lang yung labas ng labas, na wawa lang ng wawa sa bibig yung kung ano man yung mga salitang lalabas. So, sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway na pamumuhay, matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting, hindi po sa mga debate, hindi po sa pagmamalaki, pero para maging handa sa lahat ng mabuting gawa. Saan po? Sa paglilingkod sa ating Diyos. So, it's profitable for every good works. Siyempre sa harap ng Panginoon, hindi siya para, lagi po natin ito inuulit-ulit, para hindi siya para pakitang tao, but para tayo rin ay makinabang, mga kapatid. Tayo ay naililigtas sa mga desisyon na ating ginagawa. Mas lalo tayong dumedepende sa Panginoon na alam natin na kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. So, ano po yung una? Mas nakikilala natin ang Panginoon. Pangalawa, tayo ay nakikinabang. Pangatlo, sa Ephesians 4. Sa Ephesians chapter 4, verse 14. So, pagka tayo ay tuloy-tuloy na nagbubulay, talagang isinapamuhay na natin ang pagbabasa ng salita. Alam niyo, mga kapatid, naalala ko,
nung ako po ay ang tawag po kasi dito sa dito sa UAE, metro. Kumbaga, nung ako ay nasa tren, ako ay, kumbaga tapos na ako magbasa, tapos ako po ay nananalangin at kasama po ng pananalangin ay nakikinig din po ng worship song. Tapos po ay, ewan ko kung na-share ko na po ito sa inyo at palagi ko naman po itong na-share. Meron po sa harap ko na biglang nag-epileptic. Tapos ang lahat natakot. Lahat ng nasa paligid namin natakot, nagsilayuan doon sa babae. Pero ako parang fresh from pagbabasa, from praying, tapos kakatapos ka lang din po makinig ng praise and worship, parang meron akong kapangyarihan na I'm renewed strength kahit na puyat, kahit na pagod nung gabi, parang may panibago sa akin, may sobra pa nga energetic. Pero nung hahawakan ko pa lang yung babae na yun, parang may dumaloy po talaga sa akin, nakapangyarihan na nagkaroon ng lakas yung babae na nag-epileptic. Alam naman po natin yung kapag nag-epileptic yung isang tao, matagal yun makarecover. Kasi totoo po kasi talaga ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, dumadaloy sa atin. Mga kapatid, na-equip tayo, naihahanda tayo mga kapatid. Hallelujah. Para saan po? Sa katagumpayan ng ating Panginoon. So yun nga po. So sa Ephesians chapter 4 verse 14 to 16. At kapag naabot na natin, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng iniisip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Hindi na po tayo nadadaya mga kapatid. Pag tayo ay nag-aaral, tayo ay nakakabasa araw-araw ng kanyang salita, kahit na-filter natin kung ano yung mga pumapasok sa atin. Alam natin na hindi ito sa Panginoon, na alam natin na ito ay gawa ng kaaway. Minsan pa nga, akala natin revelation Pag magbe-benefit sa atin, revelation ng Panginoon, ano na to? Ano ba yun? Basta tawag namin yun, delusion. Kasi parang kung ano man yung nasa isip nila, parang iniisip nila na galing sa Panginoon. Hindi sila fully equipped ng salita ng Panginoon, kaya nadadaya sila kahit ultimo ng sarili nila. Kaya mga kapatid, tayo po na nahandito, na nakikinig ngayon, let us all equip ng salita ng Panginoon para alam natin kung ano man yung sumasagi sa ating kaisipan, ano man yung naririnig ng ating o bulong sa ating tenga, na-filter natin kung ano man yung pumapasok sa atin. Mga kapatid, hindi tayo nalililang ng kaaway. Na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. 15, sa halip manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. So, may panahon po noon na I'm trying to matapos yung Biblia. Alam niyo po nangyari po sa akin noon, at lalo lang akong yumabang sa aking kaisipan. Nawala yung pagmamahal. Parang every time na lang na may magsasalita, nabasa ko sa Biblia, hindi naman yan yung sinabi. Nung pagkakabasa ko, hindi naman yun yung ibig sabihin. Hindi naman yun yung sinabi. Parang nagkakaroon ng contradiction. Parang, na-bless na ba ako? Hindi. Nagkaroon lang ng contradiction, nagkaroon lang ng yabang. Nawala yung pagmamahal. So mga kapatid, knowledge is just a knowledge. Walang kabuluhan yan kung wala pong pagmamahal, kung wala pong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Wala po yung kabuluhan. Isama na sa ating pagbabasa, isama natin ang pananalangin, ang pag-aaral ng sa kanyang salita, yung pag-apply nito mga kapatid, at kung ano yung aral na mapupulot natin sa bawat salita ng ating Panginoon. Ano yung revelation sa atin mga kapatid? Bakit po? Andun po yung kapangyarihan mga kapatid. Upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Last verse po. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na
walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan at sa pagganap ng bawat isa sa kani-kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. So hindi po nagkakaroon ng division kundi sa ministry natin, ano man yung ministry ninyo, mas lubos tayong nagagamit, mga kapatid. Mas lubos natin itong ibinibigay sa Panginoon. At dahil bakit? Alam natin na nanggaling lang itong talentong ito sa Panginoon, kaya ibinabalik lang natin ito sa Kanya. So, at i-remind tayo sa kung anumang meron tayo, kung anumang skills, ability, o anumang ministry, ay para lamang sa ating Panginoon. So, yun po, no? So, una, the Bible shows us the character of God. Pangalawa ay tayo ay nagpa-profit. Pangatlo, it reminds us sa ating pagkakatawag, sa ating para lalo tayong mag-grow, lalo tayong magpagamit, mga kapatid. So, napakaraming reason why we have to read the Bible, mga kapatid. Sometimes, it requires, pero hindi dapat na tayo ay napipilitan. Alam niyo, pag may mga panahon na bored tayo, wala tayong ginagawa, pero parang ano ba, magbabasa ba ako? Pilitin niyo na yung sarili niyo. Wala kayong ibang kailangan gawin, wala kayong ginagawa. Pilitin na natin ang sarili na natin na magsalita ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Bakit? Kesa agawin tayo ng kaaway. Kesa i-distract tayo ng kaaway sa kung ano man ang gusto ng laman natin, mga kapatid. Alam ng kaaway yan, pero isang salita ng Panginoon, nagbibigay ng comfort, ng motivation, ng strength, mga kapatid. So, kailangan natin siyang gawin, that we should do it with love sa ating Panginoon. We want to show Him. We want to see Him. We want to hear Him. Gusto natin na mag-speak siya sa atin. Para para mas lubos yung ating pagsamba sa Kanya. And it's part of being follower of Christ, mga kapatid. Hallelujah, salamat sa Panginoon. So, as much as possible, we read, we hear, we study the Word of God dahil mahal natin ang Panginoon. At alam natin na hindi tayo yung unang nagmahal kundi siya, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, hallelujah. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita, O Diyos. Salamat po na binigay niyo po ito, Panginoon, sa bawat isa na maging kalakasan, comfort, motivation, hindi lamang ito marinig, kundi mai-apply din namin sa aming buhay, Panginoon, O God. Lord, kailangan po namin ng inyong salita, Panginoon, O God, na nagbibigay kalakasan, na nagre-review madalas sa aming mga ginagawa, Panginoon, na hindi nakakalugod sa inyo. Nagre-remind sa bawat isa na nahandyan kayo, that you are existing, na lagi nyo kaming sinasamahan sa anuman na aming ginagawa. Laging may laban sa pagkakahatak ng kaaway sa amin, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos, na nahandyan kayo, Panginoon, O God. Andyan ang inyong mga salita. Binubulungan kami, sinasabihan kami, Panginoon, O God. Nagre-reveal sa amin, O Banal na Espiritu. Always remind us, Panginoon. Lagi niyo po kaming kausapin, lagi niyo po kaming i-remind, Panginoon. Kung kami nalalayo ng konti, Panginoon, kahit konti lang, Panginoon. Bring us back to the heart of worship, Panginoon, O God. We need you, Panginoon. Hindi namin kaya ng kami lamang, Panginoon, O God. Kailangan namin ng inyong kapangyarihan. Kailangan namin ng inyong gabay, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Alam namin na ang inyong salita ay nakakapagtaboy ng mga distraction, nakakapagtaboy ng gawa ng kaaway, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ang inyong salita ay siyang maging kapangyarihan ng bawat isa, strength ng bawat isa, joy, ang sandigan ng bawat isa, maging alam namin, Panginoon, O God, na itong mga salitang ito ay talagang magbe-benefit sa bawat isa. Hindi ito sayang, hindi ito
mawawalan ng pakinabang kami pa nga itong magbe-benefit sa inyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ganun din, Panginoon o God, hindi lang ito maging knowledge sa bawat isa, kundi wisdom, Panginoon, na magamit namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat, O Diyos. At maibahagi namin sa mga nasasakupan namin, sa mga nakakasama namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyong katagumpayan. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong mga salita na buhay, magpakailanman. Ito po ang aming samadalangin. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa at magandang gabi naman po dito sa mga nasa GCC, nasa Middle East. Pagpalang.